Magkaisa mga kababayan na kinundi na ng mga taga Philippine National Police Academy or PNPA si Davao City Mayor Pulong Duterte dahil sa ginawa nitong pagbabanta na sasampalin niya si General Torre. Yan po, Davao City politicians threat to slap Torre angers PNPA graduates. They're up in arms, mga kababayan, sa pagkundina sa pananakot ni Baste last week. Ito yung na-discuss na natin, mga kababayan. Ang background nito, may relasyon doon sa nagalit si Baste sa sunod-sunod na pag-reshuffle sa pamunuan ng PNP sa Davao. 3 beses yata na nag-reshuffle. Kailangan po itong gawin kasi hindi nga po mauli-uli si Pacquiao. Duda na yung ating mga kapulisan na dahil sa lawak po ng impluensya ni Pastor Kibuloy before pa na makarating sa Kingdom yung ating mga pulis para mag-serve ng warrant of arrest, nakapagtago na si Kibuloy kasi may nakatimbre na. Siyempre, ganun yung gagawin ng Philippine National Police. I-reshuffle. Galit po si Baste. O ngayon, tinakot pa si General Torre na sasampalin. Nag-react na rin dito, mga kababayan, si General Torre. In-interview ni Katunying. Yung manakotan niya, ayaw ko na sana niyang patulan. Pero ang manakotan niya is one thing. Pero yung gawin niya talagang aktual is another thing. Malinaw yung mensahe ko. Alangan man, aayaan mga kababayan ng General Torre, sasampalin siya ng mayor. Di ba? Pag nakakalalaki na. Alam na ninyo ang mangyayari pag ginawa yun ni Baste. Malamang, hindi pa niya naiangat yung kanyang kamay, may mangyari na sa kanya. Di ba? Ito pang itsurang ito ni General Torre, ang tataasan niya ng kamay. Di ba? Sabi dito, graduates of the Philippine National Police Academy are up in arms against a politician in Davao City who allegedly threatened to slap the top cop of Davao Regional Police Force, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sa statement, mga kababayan ng Lacan Community graduates of PNP, yung threat niya is a plain and simple harassment and bullying against a highly respected and high-ranking official ng PNP na sabi nila, ginagawa lang niya ni Torre yung kanyang trabaho. Tama, siyempre under order si Torre ng higher ups, higher command po, na ayusin yung local police kasi hindi nahuhuli si Kibuloy. Baka may nagtitip palagi. Iba. So sabi po ng Lacan Community, it has come to our attention that Sir Nick has been subjected to bullying and mistreatment by a powerful politician in Davao City. Hindi man pinangalanan yata dito, tingnan natin. And we want him to know that such behavior is unacceptable and has no place in our community. We, the members of the Lacan Community, should stand together in solidarity in supporting Lacan Police Brigadier General Nicolas D. Torre III. Si Torre po, member ng PNPA class 1993. The alleged harassment and bullying stem from the revelation made by Torre about the manipulation of crime statistics in Davao City to make it appear that crime rates in the area are low. Hindi man lang pala yung issue kay Kibuloy, kundi nabasa natin ito ng mga nakarang araw. Sinabi po ni Torre, kaya mababa yung crime rate. Binibida po lagi ng Davao na mababa yung crime rate. Yun pala po, dinodoktor nila para magmukhang peaceful ang Davao. Dinodoktor yung numbers. Ganon katindi, may dagdag bawas. So sabi rito, he said that the blotter reports contain multiple false entries or were marked as for record only, which means that were documented but not reported as actual crimes. This later
prompted Torre to relieve the Davao City Police Director and 19 other station commanders sa Davao City po. While the statement did not name the Davao City politician, Davao City Mayor Paulo Duterte, hindi ito Paulo, si Pulong po, mali yung kwento rito. Si Pulong, congressman, si Basti po, was quoted saying that he would slap Torre if he would meet him over the latter statement, questioning the veracity of Davao City crime data. Na mali yung gumawa ng kwento, yung writer ng kwento rito. Manila Bulletin po itong binabasa nating balita. Ngayon, hindi nagustuhan yung statement ni Baste na pag nakita ko niya, nagkasalubong kami niya ni General sa paking kuya. Matapag talaga po. Kaya sagot po ni General Torre, yung manakotan niyang ganyan is one thing. Sabi niya kay Katunying, ayaw ko na niya, professional niya ako, ayaw ko na sana niyang sagutin, pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Yung manakotan niya is one thing, pero yung gawin niyang aktual is another thing. So malinaw yung mensahe, kailangan man palampasin ko niya yan. Yan ang ibig sabihin ni Torre. Hayaan kong saktan ako. Ano, kasi ni Surte. General yan. Baka hindi niya maiangat yung kamay niya. Di ba? So sabi po ng PNPA, as a community niya, we value and uphold principles of respect. Wala mang ganyan sila eh. Kindness and empathy towards one another. We are deeply troubled by the actions of the politician, and we would assure our Lakan brother that we fully support him in standing up against this injustice. Sabi po sa statement nila. Together, we condemn all forms of bullying, harassment, and abuse, and we are committed to creating a safe and inclusive environment where everyone can feel respected and supported. Kaya with these actions na ginagawa po ng mga Duterte, malabo po na magkodita yung armed forces at saka yung PNP. Magkodita laban sa ating Pangulong Bongbong. Malabong-malabo. Yung ating Pangulong Bongbong po, professional soldier siya. Kaya hindi ninyo makitaan ng yabang yung ating Pangulo. At mahal siya ng ating armed forces at ng PNP. Kasi mataas yung kanyang pagrespeto sa kanila. Yung pagpapahalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating armed forces, mataas mga kababayan. O ngayon, si Inday, mga kababayan, ayaw pang tantanan ng mga congressmen, hindi mapakali yung mga congressmen sa mga naging statements ni Inday. Ito, sunod-sunod yung statement ng mga congressmen. Sabi po, your dad has 6 years. Solon slam BP Duterte's flood control rant. Hindi pa matapos-tapos po. 2 lawmakers in the House of Representatives have questioned the sincerity of Vice President Sara Duterte's criticism of the Marcos administration's alleged failure to fund anti-flood projects in Davao City, as they noted that her father had 6 years to solve the problem. Basag na po yung mga Duterte. Buiniltahan po ng mga congressmen at senador. Hindi pa matapos-tapos po yung rishback. 2 days na po na inahambalos ng mga congressmen, senators at maging ng mga netizens. Itong si Inday, kababalik mo lang anya sa pagbakasyon. Wala ka nga ginawa ng pagambalos ng Karina. Lumayas ka dito sa Pilipinas. Pinabayaan mo yung mga tao habang lubog na lubog sa tubig ba yung ating Pangulo, nagkukumahog sa pag-asikaso ng mga pangangailangan ng mga residente. Pagkatapos na niya, pagbalik mo, ganun yung inyong mga salita. Hindi makatiis yung mga congressmen. Binalatan po si Inday. Iba naman po ito. 2 lawmakers in the House of Representatives have questioned the sincerity of Inday Sara sa kanyang mga sinabi. Zambales 1st District Congressman Jefferson Congon in La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V suggested that Vice President Duterte Anya should first look inward before hurling criticisms against
the Marcos administration. Tingnan mo anya mo na yung mga sarili ninyo. Ano yung mga ginawa ninyo? Kayo muna, tingnan ninyo. Sabi po ni Conggon, the Lady Duterte's remark niya is even more befuddling given that her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte had a 51 billion allocation for infrastructure projects during the last 3 years ng kanyang tatay sa Palasyo Malacanang. Ito nga yung sinasabi natin. 51 billion yung sayo in 3 years time during the time of Digong. Tapos magrereklamo kayo kung bakit binaba. Tanong ninyo sa sarili ninyo. Yan po, backfire kay Inday lahat. Hindi ba ito nagamit sa flood control program? Sabi po ni Conggon. Saan na nga ba napunta ang 51 billion na ito sa laki ng alokasyon na ito kahit isa hindi nagamit sa flood control? Siya yung pinakang malaki. Sabi nga ng mga congressmen, yung mga ordinary congressmen, 500 million to 2 billion lang ang pork barrel. Pero si Pulong po, 51 billion na tumataging-ting. Tapos anya, si dating Pangulong Digong also had 6 years to accomplish this. Pero wala niya kaming narinig kay BP saying anything about her father's failure. O, di ba? Ortega meanwhile emphasized that the Dutertes have long led Davao City. Tagal na niya ninyo dyan sa Davao. For as long as we can remember anya. And that the Vice President herself was once mayor. O, di ba? Durog na durog, mga kababayan. Given this background, the VP's recent criticism appear to be not only misplaced but also reflective of a broader inconsistency niya in her political and administrative career, sabi po ni Ortega. Critiquing the current administration's efforts anya in flood management without acknowledging her administration's shortcomings does not contribute constructively to the ongoing efforts to address these challenges, sabi po niya. He said this only raises concerns about the timing and focus of her criticism and said her absence during the onslaught of Typhoon Karina in the southwest monsoon underscores a disconnect that merits scrutiny. Di ba binalatan po ni Ortega si Inday? Wala ka nga niya dito. Lumayas ka. Tapos niya, ganyan pa yung mga sasabihin mo. Wala ka nang naitulog. Parang ganun. Di ba? So sabi niya, I believe niya it is unfair to President Marcos na nakita naman nating on top of the situation during the height of Karina. Sabi ni Ortega. Sabi naman po ni Conggon, hindi ba height ng irresponsibility yon? Ikaw ang second highest official of the land tapos maglalakwatsa ka sa kasagsagan ng ulan at bagyo? Linamotak na po ni Congressman Conggon yung pagmumukha ni Inday na makapal. Sabi ni Conggon, Mark safe from Karina kasi nasa Germany. Sana all talaga. Sana all na lang. Sabi po ni Ortega, ito niyang si Inday was not the only one in her family who has a tendency to live in times of disaster. During flooding in Davao City, the flooding in Davao City last June, yung kapatid niya, si Mayor Baste, and their father were notably absent from the city. They were instead seen in Tacloban City for supposed political purposes. Nasa na usog rally? Binabayo ng yung Davao, mga kababayan. Nasa na usog rally sila sa Tacloban? Pansarili lang talaga po. Sabi po ni Ortega, this fact further complicates
the VP's position, suggesting a pattern of absence during critical times that necessitated leadership in prompt response. Sabi po ng congressman. Tapos, sa hanapan mo ng trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos na very visible po during Karina's onslaught. Habang siya lumipad pa Germany, kausap yung mga nausog leaders. Kapal talaga po, mga kababayan. Nga. Kaya bagsak yung ratings ni Inday po. Sumadsad ng todo. Yan po. Yan. Umuwi pa lang sa galing Germany. Pakauwi po. Masasamang salita yung binitawan ni Inday. Na wala man siyang contribution po sa pag-unlad ng ating bansa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bagong clients namin po. Pati mga foreigners, so mga British tourist po siya. Ito naman po, mga taga Denmark. India national naman po siya. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. Eyeglow Serum, made in South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa kanyang, sa anak kong architect entrepreneur. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, full supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.